So, eto nga po. Bale, this is me. After ko magwalis ng paligid, ayan, mukhang haggard lang. At yan po yung paligid na in-effort ko talagang walisan kahit malakas ang hangin. Ayan. Bale, ipapakita ko po kung gaano siya medyo kalawak. Talagang inabot ako ng halos maghapon. Ayan, dahan-dahan lang sa pagbaba. Kasi mabato yung daan. So, kailangan ko talaga mag-ingat. Kung hindi, magta-tumbling ako. Ayan. Papunta na po ako sa may bandang kusina. So, ayan. Ang hirap talaga ng pinagdaanan ko. Para lang matapos ang pagwawalis. Kasi ang lakas ng hangin. Ayan siya. Ayun yung papa ko. Naghahanda siya para sa appointment niya. Basta, araw-araw siyang may appointment. And yan. Be ready siya. Ayan, medyo masinag. Ayan po yung halaman na ini-effort ng mama ko na itanim. Ayan po yung ibang part ng area. Ayan, yung mga tanim. Mahilig kasi yung mama ko magtanim. Ayan. Talagang yan yung area na sinikap kong tapusing walisan. Kahit mahangin. Pinaglalabanan ko yung hangin. Matapos ko lang talaga siya. Dahil kung hindi mo siya talaga sisikaping walisan, ay, paalis na yung papa ko. Ayan, pupunta na siya sa appointment niya. Kung saan man yon, ayan, go. Bali, ayan, kailangan talagang ayusin yung pagwawalis kasi medyo malawak yung area. Ayan po siya, ayun na naman siya, umextra na naman. Ayan, kasi ang lakas ng hangin, kaya, ayan, medyo nababother ako. Yan yung dahilan kung bakit malawak yung walisan. Dahil pag mahangin na, ayan, yan yung mga dahilan. Yan yung sanhi ng kalat. Although maganda naman po na may mga halaman dahil sariwa yung simoy na hangin. Pero yun lang po talaga yung disadvantage. Dahil kapag naglaglagan na yung dahon, ayan, talagang malawak ang walisan, makapal. Yung mga kapitbahay namin, hindi sila masyadong nag-e-effort dahil yung area nila hindi na mapuno, kaya wala silang masyadong kalat. Kami lang talaga. Yan, laban na laban. At ito, kasalukuyang papalapit po ako sa aming alagang leon. Ay, hindi po, labrador lang yan. Ayan siya, nakatalikod. Pa-surprise, suspense. Ayan na siya. Si Mr. Caspian. Ayan po siya. Ayan, mukhang aso. Ayan, as expected, mukhang aso siya. Ayan. So, ayan po, yung ibang part, tas banda doon, sa may bandang kaliwa, ayan, inyong manukan. Talagang kailangan magwalis ng paligid kasi medyo may amoy, may amoy po kasi syempre pag may manukan. So, kailangan talaga magsikap kang maglinis ng paligid para hindi masyadong polluted yung area. Ayan. Ay, ano ba yan? Ayan. So, ayan sila, yung mga border namin. Ayan sila sa loob. Medyo nag-e-enjoy naman sila. So, ayan po. Ayan. Hindi ko na sila binilang kasi medyo marami. Baka ma-out of count ako. Kaya, ayan. Tama ba yung English ko? Basta yun na yun. Ayan. So, ayan pa po yung ibang yung mga sirang kulungan ng manok. Ayan na naman siya. Ayan. Ang babaeng haggard. Dahil sa maghapang pagwawalis. Diba? Medyo nananaba. Malusog-lusog na siya ngayon. So, ayan yung mga manok sa likod. Medyo nagkakagulo sila. Natitense. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil nasa paligid ako. Nakakaramdam sila ng panganib. So, ayun na naman po. Yun yung area may duyan. So, ayan. Humahangin na naman. Kaya kailangan ipakita yung paligid. Ayan na. Puno ng nara na, ayan. Kaya talagang pag naglagas ng dahon, talagang ang daming walisin. Tapos may mga makopa, santol sa kabila. Ayan, nara din po yata yan. Hindi sigurado. Ayan, may basketball court kami pero wala kaming mga basketball players. Ayan.
And then, ayan, tahimik yung paligid namin. Talagang typical na probinsya. Kasi yung mga kamag-anak namin, mga kapitbahay namin, talagang tahimik sila. Ayan. Lagi silang keep quiet. Ayan. So, ayun yung ginawa ng mama ko na tambayan. Para po, pag brown out, dyan kami tatambay. At may pahalaman. Ayan na. Papalapit na ako. Ayan. Gawa ng mama ko yan. Siya talagang nag-design yan kahit sobrang nakakapagod. Ayan siya. At dating kulungan ng manok na nawasak na rin. Dahil kalumaan na rin. Ayan. May panyog. Junior. Kasi maliit pa. Junior lang. Ayan. Yung mga bandang sagingan. Ayan. Nyog pa rin. Saya din naman na napapalibutan ka ng mga puno kasi nga presko. Wag lang pag talagang naglagasan yung dahon, talagang makalat. Ayan, ang pa-basketball court, ano ba yan, yung board, ano bang tawag dyan. Ayan na siya. Kaso wala na naglalaro dyan. Ayan, yung duyan namin, gawa lang sa sako. Talagang ano lang, pangtambayan lang naman siya. Ayan na naman yung hangin. Ayan. Super effort. Diba? At may pa sunshine sa hapon. Oh yes. Maganda yung panahon. Kaya maganda rin naman kasi kahit mainit. At least mahangin dito. Kahit nasa stress ako kanina sa pagwawalis. Dahil nga talagang pagkakatanggal mo ng damo. Ayun na naman yung mga nalalagas. Pero okay lang. Kasi yun yung talaga ang buhay. Laban lang. Ayan. Sirang bakod. Ayan, dyan ako sumisimple. Magtapon ng kalat. Sabi lang. Kasi wala naman po nakatira doon. Bali mga ano na yun. Bakante na po yun. Dating mga taniman. Ayan. Hindi naman ako magkakalat kung may nakatira. Siguradong majujombag ako. Ayan. Ayan. Puro ako ayan. Kitang-kita naman. Ayan po. Bali mama ko lahat ang nag-design yan. Para tambayan nga po. Diba? Sobrang artistic. Ay, yun naman siya. Diba? Yan yung place. Yan yung area na winawalis ko. Na kapag mahangin, talagang sobrang stressful. Kasi talagang malawak. Tapos pabalik-balik ka. Yun talaga yung nagpapastress. Yung pabalik-balik kasi pag mahangin. Kailangan mong ulitin kasi may kalat na naman. Ayan, banda pa po doon. Kasama rin yung sa winawalis ko. Bandang likuran na po yun. Another gate sa likod. Wah! Mayaman, another gate. Ayan. Talagang pag nagwalis po ako dito, talaga, umpisahan mo sa umaga, alas 6, para makumpleto mo siya. Dahil talagang malawak. Hindi mo siya kaya pag half day lang. Hindi mo siya matatapos. Lalo na kapag mahangin. So, ayan yung upuan. Matibay naman po yan. If ever, subukang upuan. Natry na po namin. Tapos ayan, hindi ko alam kung ano yan. Marmol, malaking tiles. Naisip lang ni mama ko ilagay. Tapos yan, upo-upuan namin pag nandito kami, pag brown out. Tapos ayan yung paduyan. Na mukhang pambata. Mukhang 9 years old lang ang pwedeng sumakay dahil hindi siya matibay. Matibay naman, pero upo ka lang, huwag ka na magduyan. Ayan. Isikap kong umupo, pero hindi ko kaya, hindi kasya. Kasi talagang pambata. Ayan. Talagang sa buhay kailangan mo lumaban para makasurvive. Kahit hirap, go lang. Malay mo. Ayan na. So, talagang wala. Tanggapin natin ang katotohanan. Masakit man. And then, ayan, nabother ako ng mga manok na nagkakagulo. Hinuhukay nila yung inipong mga damo na hindi ko pa nasisilab. Okay lang naman po magsilab dito kasi malayo kami sa kabahayan, tsaka probinsya naman. So, hindi siya makakaabala. Kaya kailangan, dahil malamok, hindi ka magpapausok. Ayan, yung mga manok na effort. Ayan, yung mga saging na yan, binabahagi po